Makalipas ang ilang oras na kasiyahan sa labas, matapos mailabas ang mga saloobin, matapos mailabas ang kahinaan, at matapos ang ilang bote ng alak, nawala na ang matinong kaisipan. Natagpuan na lang ang dalawa sa isang madilim na sulok ng paaralan. Ang mumunting pagyaya ni Tessie kay Vincent sa paaralan para matuloy sana ang kwentuhan ay nauwi sa makamundong pagnanasa. Nang makapasok silang muli sa madilim na homeroom ni Tessie, ay wala itong laban sa bihasang mga haplos at maiinit na mga halik ni Vincent. Mabilis ang pangyayari. Wala nang pagkakataon si Tessie para makapag-isip at nalunod na ito sa tawag ng ligaya. Ang sandaling kahinaan ay sinamantala ng binatang buong akala ni Tessie ay isang mabait at inosenteng anghelito. Ang binatang tinuturing niyang kapatid ay siya ngayong masaganang rumoromansa sa kanya na dapat ay para lamang sa asawa niyang si Robert. Sa gabing yon, nilamon na ng tuluyan ng babae. Dito nag-umpisa ang unang kasalanan niya. Dahil sa bugso ng damdamin, ibinuhos ni Tessie lahat ng kanyang kinikimkim na pangungulila kay Robert. Bawat sandaling may kasiping siya ay tila lumalabo ang kanyang kaisipan. Hanggang sa makalimutan na niyang isa siyang may bahay. Ang maliksi at batang-batang pagkatao ni Vincent ay isa sa dahilan kung bakit bumigay si Tessie. Habang nasa malayo si Robert, minsan napapaisip si Tessie kung sapat ba ang panahon ng mister niya sa kanya. Pero dahil kay Vincent, naranasan muli ni Tessie kung paano maging isang babaeng hinahangad ng isang lalaki, kaya ipinaubaya niya ang kanyang sarili kay Vincent. Nagising si Tessie at pinagpapawisan nito. Napansing tulog pa rin si Robert sa tabi niya. Chinek ni Tessie ang cellphone at may hidden message doon si Vincent. Niyayaya na siya nitong sumama pero hindi pa makatiming si Tessie. May napansin din siyang isang picture message. Kagatlabi niyang binuksan ito at larawan nito ni Vincent na may maiksing mensahe na nakalagay. Miss na kita, at may halong smiley na nakalagay. Natuwa pa at napangiti si Tessie na parang kinikilig at tinignan niya muli ang asawa niya. Tulog pa rin ito. Samantala, dumating naman sa bahay ni Jacob sina Detective Santelmo at Ricardo. Isa na namang patay na binatilyo ang natagpuan. Kinausap ng mga investigador ang pamilya ng namatay. Napailing na lang si Ricardo at tinignan ng partner niya. Nilapitan niya to. Ano sa tingin mo, Bok? Tanong ni Ricardo. Parehong-parehong nangyari kay Clark. Nanghihiwagaan talaga ako. Malaki ang posibilidad na konektado ang dalawa dahil personal na magkakilala ang parehong biktima. Wika ni Santelmo. Di kaya meron tayong serial killer, Bok? Teorya pa ni Ricardo. Serial killer? Walang prints. Walang kabakas-bakas man lang. Paano niya nagawa yon? Tanong naman ni Santelmo. Baka naman nakalutang. Biro ni Ricardo. Masyado ka na matanda para magsabi ng corning joke, Bok. Di na bagay sa'yo. Nakapamewang nasabi ni Santelmo. Gumagana naman sa syota ako eh. Biro pa muli ni Ricardo. Detective Rodriguez, may mga taong gusto makipag-usap sa inyo. Wika ng isang pulis. Kasama niya sina Michelle at Nathaniel. Ako si Detective Rodriguez. Ano may tutulong ko sa inyo? Wika ni Santelmo. Hello, ako nga pala si Agent Nathan at mula sa Global Intelligence Agency. Ito naman ang partner kong si Agent Michelle. Pagsisinungaling pa ni Nathaniel at napatingin si Michelle. Anong may paglilingkod namin sa inyo, Agent Nathan? Sabat naman ni Ricardo. Ako ang nag-iimbestiga sa ilang kaso ng pagpatay sa magkakaibang lugar dito sa lungsod. Ang mga biktima ay brutal na pinatay. Dinukot ang mga mata nila at pinutol ang mga dila. Mukhang pinaranas muna ng matinding pasakit bago sila pinatay ng killer. Pwede ba kita makausap ng sarilinan, Detective Rodriguez? Pakiusap ni Nathaniel. Okay, sundan mo lang ako. Sinundan ng dalawa si Santelmo patungo sa kanyang kotse at huminto ito. Binuksan niya ang pinto sa harap ng passenger seat at doon pinaupo si Nathaniel. Sumunod naman ang lalaki habang magkatabi sina Michelle at Ricardo sa likod. Okay, kung sino man kayo at kung ano man to, ayokong makarinig ng mga kasinungalingan. Sino kayo at anong kailangan nyo sa amin?
Inilabas ni Detective Rodriguez ang kanyang baril at kinabahan kaagad si Michelle. Detective, kalma lang po kayo. Ang pangalan ko'y Nathaniel, isa akong spiritual medium. Si Mrs. Lilibeth, nanay ni Clark ang nagsabi sa akin tungkol sa inyo. At nakiusap siyang tulungan ko ang anak niya. Ngayon, alam kong kabaliwan to para sa inyo. Pero sana pakinggan mo muna ako. Ang espiritu ni Clark ay tinangay ng isang revenant. Isa itong mapaghiganting nilalang na nangungulekta ng mga buhay na kaluluwa. Ngayon, ang revenant na ito ay sinumpa ang isang bagay na malimit gamitin ni Clark at Jacob sa kanilang session. At ang trabaho ko naman ay pigilan ang sumpa na ikinabit ng revenant na nakakonekta sa mundo. Kaya nais kong makuha ang laptop ni Clark kung saan dito nagsimula ang sumpa. Dahil naniniwala ako na dito ko makikita ang sumpang nilagay ng revenant at kailangan kong mapahinto ito. Mahabang paliwanag ni Nathaniel. Okay, tama na. Lumabas ka na. Tinutukan ni Santelmo ng baril si Nathaniel na nasa harapan ng sasakyan. Itinaas naman ni Michelle at Nathaniel ang kanilang mga kamay at lumabas na sila. Sumunod naman si Detective Rodriguez. Miss, hindi ko alam kung anong droga ba ang tinira niyong dalawa. Pero sa uulitin na makikita ko pa kayo sa kahit saang lugar na iniimbestigahan ko, hindi na ako magdadalawang isip na arestuhin kayo. Ngayon, ipaliwanag mo yan sa baliw mong jowa dahil nauubusan na ako ng pasensya. Lumapit si Santelmo kay Nathaniel. Dinuro ito ng detective. Lumayo-layo ka sa crime scenes ko. Sabay alis ni Santelmo. Kailangan mong mamulat sa ganitong posibilidad, detective. Or baka higit pang tao ang maging biktima. Babala pa ni Nathaniel pero hindi na nakinig pa si Santelmo. Samantala, gabi na nang umuwi si Tessie at naabutan niyang nasa sala si Robert at nakahiga sa sofa. Amoy alak na naman to. Binagsak ni Tessie ang bag sa tiyan ng asawa. Tessie, ano ba? Natutulog ako eh. Napaupo si Robert at kinusot-kusot ang mga mata. Lasing ka na naman? Araw-araw na bang wala kang gagawin kundi uminom? Sarkastikong boses ni Tessie. Ano naman? Kalma ka lang. Nilapitan ni Robert ang misis at sinubukan nitong yakapin pero tinulak siya nito. Pwede ba? Maligo ka muna. Nakakasuka ang hininga mo. Singhal ni Tessie. Teka, Han. Huwag ka naman ganyan. Minsan na ako makauwi tsaka naipapadala ko naman sa iyong lahat-lahat eh. Nagtabi lang naman ako ng pera para sa akin upang ma-enjoy ko naman ang bakasyon ko habang nandito ako. Ano ba masama doon? Katwiran naman ni Robert. Anong masama? Robert, araw-araw kang lasing. Galit na sabi ni Tessie. Ano bang gagawin ko? May nag-aalaga kay baby. Nasa paaralan ka buong araw. Alam nga namang matulog ako maghapon. Nililinis ko naman ang bahay pati kwarto natin. Tsaka, nilutuan na kita ng ulam mo. Kahit umiinom ako, di ko naman nakakaligtaan ng responsibilidad ko. Sagot ni Robert. Ay kahit pa! Ayokong nakikita kang lasing. Tignan mo nga ang sarili mo. Ang taba-taba mo na. Gusto mo magkasakit ka sa kakatungga mo ng alak? Aber, sino sa tingin mo magbabayad ng gastusin mo sa ospital, ha? Mataas na boses ni Tessie. Okay. Sorry. Yan mo. Simula bukas din ako inom. Hindi na kinausap pa ni Tessie si Robert at dumiretso na ito sa lamesa at nakita ang medyo malamig na kalderetang baka at nakakalderong kanin. Napailing si Tessie at kinuha ang ulam tsaka ipinasok sa microwave oven. Kumuha din siya ng tubig at baso. Napansin naman niyang sumusunod si Robert. Please, lumayo ka muna. Ayoko makita ang pagmumukha mong lasing. Pagtataboy ni Tessie sa mister. An, huwag ka naman ganyan. Aminado akong lasing ako pero sana naman maging kalmado ka habang nag-uusap tayo. Kahit lasing ako, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Wika naman ni Robert. Robert, ano bang sinasabi mo? Tila may kasamang banta sa boses ni Tessie. Okay.
Maliligo na lang ako. Umakyat sa second floor si Robert na malungkot. Matapos uminom ni Tessie ng tubig ay napansin niyang may buhok sa gilid ng pisngi niya. Parang pinaliguan ito ng malamig na tubig nang makitang buhok ito sa maselang bahagi. Pumikit siya at naalala niya ang ginawa niya kanina. Walang ano-ano'y dinilat ni Tessie ang mga mata matapos maalala ang mga kaganapan sa paaralan bago siya umuwi sa bahay. Ramdam niyang kinukuryente na naman siya ng makamundong pagnanasa. Wisit, ano bang ginawa mo sa akin, Vincent? Naiisip lang kita. Nagkakaganito na ako kaagad. Paglalahad ni Tessie sa sarili. Dito niya naramdamang may nakatingin sa kanya sa likod. Robert, ano ba? Hindi ka ba marunong Tila natunaw ang salita ni Tessie nang makitang naglalakad lampas sa kanya ang isang binatilyong nakaputi. Tahimik itong naglakad papunta sa lababo at sa pinto sa likuran ng bahay ito huminto. Nakaharap lang ito sa pinto at nakatalikod kay Tessie. Ipinikit ni Tessie ang mga mata niya at nagdasal ng taimtim. Ang pagnanasa sa katawan niya ay hindi na matagpuan at nang idilat muli ang mga mata ay nawala na ang aparisyong nakita niya. Hindi na nagsayang ng oras ang guro at pumanik na ito kaagad sa kanilang kwarto. Pagkabukas niya ay naabutan niyang kumakain si Robert habang nanonood sa cellphone nito. Puisit! Ano ka ba naman, Robert? Nakakadiri ka! Tumigil ka nga! Parang baboy! Lamon ka ng lamon! Naiinis na si ni Tessie. Han, di naman iba sa'yo itong ginagawa ko . Nakita mo naman na ako na ganito ako noon. Ano ba nakakadiri dito? Sagot ni Robert. Ay basta! Ayoko makita kang ganyan. May anak ka ng tao, di ka pa rin ba nahihimasmasan? Uwi ka naman ni Tessie. Anong gagawin ko? Ayaw mo naman makipaglaving sa akin. Alam mo napapansin na kita . Simula nung umalis ako, nagbago ka na. Malamig ka na sa akin. Malungkot na saad ni Robert. Hoy! Ano bang gusto mong palabasin? Hindi ako nanlalamig. Talagang pagod lang ako sa trabaho. Pasensya na kung mas inuuna ko pa sa oras ko ang anak natin kaysa sa'yo, ha? Tugon ni Tessie. Tessie, may yaya tayo. Siya ang nagbabantay sa anak natin at kapag nandito ka, nasan ka? Nasa anak mo? Wala. Nandiyan ka sa cellphone mo. Sumbat pa ni Robert. Ah, ganon. So nagsisisihan na ba tayo? Sumbata na bang gusto mo? Sambit naman ni Tessie. Alam mo, akin na nga yung cellphone mo. Patingin ako. Lumapit si Robert at tinabot ang cellphone pero nilayo ito ni Tessie. Hoy, tumigil ka nga. Wala kang karapatang pakialaman ng mga gamit ko. Kabado si Tessie dahil hindi pa nabubura ang ebidensya ng kanyang kataksilan. Tessie, ito ang sinasabi ko sa'yo. Wag na wag sanang dumating sa panahong pagsisisihan mo ang mga ginagawa mo. Banta ni Robert. Binabantaan mo ako? Ang kapal ng pagmumukha mo? Kung ganyan ka na, edi wag na natin patagalin pa ang pagsasamang to. Binuksan ni Tessie ang cabinet nila at nagsimulang mag-impake ng mga gamit. Sinubukang pigilan ni Robert ang ginagawa ng asawa pero ayaw nitong magpalapit. Tinulak si Robert ng nanggagalaiting misis. Tessie, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka na? Wala naman akong ginagawang masama . Ano ba problema? Pagtataka ni Robert dahil naninibago na ito sa ginagawa ng kanyang asawa. Tahimik lang ito at patuloy sa paghakot ng mga damit. Biglang umiyak ang baby nila dahil sa ingay nilang mag-asawa. Binuhat ito ni Robert para patahanin. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Iiwan mo na lang kami ng ganyan? Wika ni Robert. Akin na yung bata! Sinubukang hablutin ni Tessie ang anak nila. Pero iniwas ito ni Robert. Ah? Gaga ka ba? Ba't mo dadali ng anak ko? Ikaw tong mangiiwan tsaka gabing-gabi na. Gusto mo bang magkasakit to? Hindi napigilan ang galit ni Tessie. Umalis pa rin ito kahit pa maiwan ang kanyang anak.
Masyadong nalaso ng pagnanasa ang kanyang isipan at tila naging alipin ito ng makamundong pagnanasa ni Vincent. Lulan ng taxi, dumiretso ito sa boarding house ni Vincent. Tinawagan niya ang binata at sa paanan pa lang ng boarding house ay sinalubong na siya ng atat na si Vincent. "Oh, bigla naman yata ang punta mo, Tessie. Anong problema?" Salubong kunwari ni Vincent. "Pwede bang dito muna ako makitulog ngayon?" Pakiusap ni Tessie. "Okay lang. Halika, pasok ka. Papakilala kita sa mga tropa ko." Wika ni Vincent. Hindi na Vincent. Pagod ako eh. Magpahinga na lang muna ako." Pagtanggi ni Tessie. Okay, sige." Sinamahan ni Vincent si Tessie papunta sa silid nito. Nadaanan nila ang tatlong tropa ng binata na palihim na nakangiti at nag-thumbs up pa. Pumasok si Vincent at nilakang pinto. Nang mapasok ni Tessie ang kwarto ni Vincent, ay dumiretso na ito kagad sa ibabang bahagi ng double deck na kama. 2 tao ang nakatira sa bawat kwarto at small size lamang ang laki ng mga silid. Medyo makalat sa gamit ang kwarto ni Vincent. May ilang libro, mga notebooks, isang laptop at ilang gadgets. May isang study table at 2 upuang plastic. Sa gilid naman ng silid na malapit sa nakasarang bintana ay may 2 malaking plastic boxes na lagayan ng mga damit. Tumabi si Vincent kay Tessie at niyakap ito. "Mukhang di maganda ang mood mo ngayon ah." Pansin ni Vincent. "Hindi talaga." Sagot ni Tessie. "Ano nangyari?" Pagtataka ni Vincent. "Umalis muna ako sa bahay. Nakakainis si Robert. Nakakadira ang pinaggagawa niya sa bahay." Wika ni Tessie. "Ano bang ginagawa niya?" Curious na tanong ni Vincent. "Naglalasing araw-araw at nahabutan ko pang lamon ng lamon." Tugon ni Tessie. "Ganun ba? Ang pathetic naman pala ng asawa mo, babe." Kutsa ni Vincent. Tahimik lang si Tessie. Dito napansin ng babae na hinihimas ni Vincent ang hita niya. Ramdam niya ang haplos nito sa kabila ng makapal na tela ng pantalon niya. Nanatiling naka-side position si Tessie na nakatalikod kay Vincent. "Don't worry babe. Dito, marirelax ka." Umangat ang kamay ni Vincent at tinagilap ang hook ng bra ni Tessie. Pero pumalag ang babae at tinakpan niya ng braso ang dibdib. "Vincent, wag mo na ngayon please." Hindi sumagot si Vincent at bumaba muli ang kamay nito sa hita ni Tessie. Tumayo si Vincent at kumuha ng panyo na itim ang kulay. Piniringan nito si Tessie. "Ano to?" Pagtataka ni Tessie. "Huwag ka na magtanong babe." Tulad ng inaasahan, di na sumagot ang babae. Wala siyang makita at hindi alam ang nangyayari. "Babe?" Tanong ni Tessie nang biglang nanahimik. Nagulat siya nang hinuhubaran na ang pants niya. Nagmamadali ito at parang excited. "Babe?" Tanong muli ni Tessie. "Relax ka lang babe." Sagot ni Vincent at tumango naman si Tessie. Lingid sa kaalaman ni Tessie ay si Robin, ang kaibigan ni Vincent, ang naghuhubad ng kanyang pants. Habang ang 2 tropa naman nitong sila Tonton at Jimmy ay lihim na nanonood sa gilid at si Vincent naman ay kumukuha ng camera video. Lihim na nagtawanan sina Tonton at Jimmy. Tuwang-tuwa naman si Vincent habang si Robin ay sarap na sarap sa paggamit kay Tessie. "Vincent?" Tinanggal ni Tessie ang piring at nagulat siya. Ibang lalaki ang nakapatong sa kanya. "What the Vincent? Ano to?" Dito nalaman ni Tessie ang pinaggagawa sa kanya. Pinahawak ni Vincent ang cellphone kay Tonton at lumapit kay Tessie. "Babe, magpadala ka na lang. Fantasy ko to. Ang ganda mo tignan habang ginagamit ka. Alam mo bang excite na excite ako sa nangyayari ngayon?" Wika ni Vincent.